Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! May bagong kaiju na lumabas sa lugar ng Sagamihara. Ito ang kauna-unahang kaiju mission ng mga bagong defense force sa taong ito at kasama na dun si Kafka. Nakikita nila kung saan nanggaling ang Hanjo. Unang nagpakita ito sa Kanawa Fault at kumikilos sa underground habang lumalaki ito. Pinaniniwala ang lumabas ito sa ibabaw dahil nasa breeding phase na ito. Ang pagpapakita ng Hanjo ay sinundan ito ng pagpapakita ng mga madaming bilang na mga Yoju. Sabi naman ni Captain Mina, kung gusto daw nilang mapa-minimize ang damage sa nasasakupang lugar. Ang pinakamagandang option daw nila ay talunin ang Hanjo na nasa Central Sector Bravo. Siya daw ang bahala sa Hanjo. Kaya daw nilang atakihin ang kalaban galing sa alongside Highway 16. Itong operation daw ay maging designated as the Sagamihara Neutralization Operation. Umalis na sila sakay ang kanilang mga sasakyan patungo sa lugar ng kalaban. Nakahanda na din ang mga bagong recruits para harapin ang mga kaiju. Ito ang kanilang pinakaunang mission para harapin ang kaiju na lumabas sa syudad ng Sagamihara. Si Shinomiya naman ay tinignan niya si Kafka at hindi siya makapaniwala na siya ang kaiju number 8. Umaasa si Shinomiya kay Kafka na hindi siya bibigwin nito. Pero biglang nasusuka si Kafka sa kanilang paparating na mission dahil kinakabahan nito. Sa lugar ng Command Post 304 na nasa Leon Mall Sagamihara parking lot. Ginawa nila itong main evacuation area kung saan lahat ng mga residente sa lugar ay namamalagi pansamantala. Inihanda na din ng Japanese Ground Self-Defense Forces ang kanilang anti-kaiju artillery battalion na kung saan kitang-kita nila ang napakalaking Hanjo. Sa Sector E naman, naghanda na din ang grupo ni na Vice Captain Hoshina sa nasa rooftop ng isang building na nasa neutralization area. Si Kafka naman ay hindi mapakali sa kanyang unang mission, tinitignan niya ang Hanjo na nasa kanilang harapan. Sabi ng kanilang Vice Captain na si Captain Mina daw ang bahala sa Hanjo pero ang problema, gumagawa ng madaming Yoju ang Hanjo. Ang utos ng Vice Captain sa mga newbies ay siguraduhin na walang Yoju ang makakatakas sa neutralization area. Ito daw ay napaka-importanteng trabaho para malaman nila kung gaano kalaki ang matatamong damage sa area. Kung magkano ang gagastusin para sa pag-rebuild at gaano katagal ito matatapos. Dagdag pa niya, ang platoon daw na may bagong recruits ay ilalagay sa likuran. Ibig sabihin, ang batch ni na Kafka ang kanilang last line of defense. Ang sabi naman ng Vice Captain, kahit pagaano kalaki ng kanilang score during their training, hindi ito makakaligtas ng isang buhay. At sinabihan na ang mga bagong recruits na simulan na ang kanilang first mission. Gusto ng Vice Captain na magpakitang gilas ang kanyang mga new recruits. 8 minuto ang nalalabi bago umabot si Captain Ashiro sa kanyang position. Sabi naman ni Kafka, sa unang misyon daw na gagawin nila, kailangan niyang patunayan na kaya niya ang kanyang trabaho. Nakakaramdam daw si Kafka lahat ng klaseng pressure, pero sa ilang kadahilanan, siya ay sobrang nasasabik. Sinabihan naman siya ni Ichikawa na dapat sisiguraduhin nila na ang kanilang first mission ay isang maging malaking tagumpay. May mga madaming Yoju na ang nakapasok sa Sector Echo na sakop ng grupo nila Kafka. Bumaba na yung mga kasamahan niya sa building pero si Kafka ay hindi marunong bumaba. Nakasakay si Captain Ashiro sa isang chopper at nakaabot na din siya sa sniper point na kung saan titirahin niya ang Hanjo gamit ang kanyang malaking armas. Ang utos naman ng operator ay dapat akitin nila ang Hanjo papuntang Sector Bravo at magbigay ng fire support. Sa JSDF Artillery Regiment Command Post naman, sinimulan na nila ang fire support para sa Defense Force at yun na nga, itinira na nila ang kanilang mga weapon sa malaking Hanjo. Nagpaulan na din ng mga missiles ang mga chopper na nasa himpapawid. Unti-unti nang gumagalaw ang Hanjo sa direksyon na kung saan naghihintay ang grupo ni na Kafka. Ramdam naman ni Kafka na kalmado siya hindi katulad sa kanilang final exam. Nakakatulong na din daw ang suot nilang armor suit.
Sinubukan pa ni Kafka na ma-unleash ang kanyang combat power pero bigla siyang inatake ng isang Yojo at tumilapon siya. Napag-alitan tuloy siya ni Shinomiya, dapat daw ay nasa gilid lamang siya kasi nasa 1% pa lang ang kanyang combat power. Nasabi naman ng isang kasamahan nilang senior kung bakit kailangan nilang magbantay at alagaan ang mga newbies. Malas lang niya, narinig lahat ni Shinomiya ang kanyang mga sinasabi patungkol sa mga newbies. Nagpakitang gilas na si Shinomiya at one-shot lang ang mga Yojo sa kanya. Walang kahirap-hirap na inubos lang ni Shinomiya ang lahat ng mga Yojo na nasa kanilang harapan. Di makapaniwala ang kanilang mga seniors sa kanilang mga nasaksihan. Nasabi pa niya na hindi ganyan kalakas dapat ang firepower para sa mga rookies. Sa Sector F naman, sa grupo ni Ichikawa, nagpakitang gilas din si Furuhashi. Pero mas napabilib siya sa ipinakitang gilas ni Ichikawa dahil tinapos lamang niya ang Yojo ng nag-iisa. Pinagpalit pala ni Ichikawa ang burst round sa kanyang armas para sa freeze rounds, mas fit daw para sa kanyang estilo, sa tingin niya. Pinapabagal daw ang kanyang mga kalaban habang nakikipaglaban siya. Sa tingin daw niya, kung masasanay siya nito, mas magiging magaling siya sa paghunting ng mga kaiju. Sa Sector J naman, nagpakita din ang mga ibang mga bagong recruits sa kanilang mga seniors, hindi sila makapaniwala kung anong meron daw sa mga new recruits ngayong taon. Nakakawala daw ito ng kanilang kumpiyansa sa sarili. Sabi naman ng platoon leader na alam niyang magagaling ang batch ngayong taon na ito. Ang Ikaruga platoon naman ay aabante na kasama sina Ichikawa at Furuhashi sa forefront. Si Kafka naman na nasa gilid ay nahihiya dahil wala daw siyang naiambag sa kanyang mga kasamahan at naging pabigat pa siya. Naitanong niya sa kanyang sarili kung may magagawa pa ba siya. Bigla niyang naaalala na may sinabi ang kanilang senior na hindi pa daw nila alam ang mga kahinaan ng kalaban. Doon na niya napagtanto na gagamitin niya ang kanyang skill sa pagtuklas ng mga kahinaan ng mga kalaban. Binuksan ni Kafka ang patay na katawan ng kaiju para pag-aralan ang mga kahinaan nito. Hiniwa niya ang lamang loob ng kaiju, sabi niya na ito daw ay isang standard structure para sa isang fungal type kaiju pero ang core ay wala sa lugar na kung saan ito karaniwang makikita. Hinahanap niya ang core ng kaiju at yun na nga, kinuntak niya ang kanyang vice captain at ipinag-alam niya na natagpuan na niya ang core ng Yojo. Sabi niya na ang core ay nasa base ng neck, pero meron itong matigas na fibrous muscles na nasa ibabaw na nagsisilbing backbone nito. At ang advice pa ni Kafka na ang mga officers na may mahinang attack ay kailangan nilang patamaan ang Yojo sa gilid. At may isa pang bagay na napaka-importante, ang Yojo daw ay may reproductive organs din at ito ay kulay white, bumpy organs na malapit sa mga tenga. Kung hindi daw nila sisirain ang mga organs na yon, ang kanilang mga corpses ay posibleng mabubuhay ulit. At yun na nga, bumilib ang kanilang vice captain sa ipinakitang galing ni Kafka sa pagtuklas niya ng mga kahinaan ng Yojo. At ibinahagi na ang mga natuklasan nilang mga kahinaan ng mga Yojo sa iba pang mga kasamahan nila. Sabi pa ng vice captain, sigurado din daw na natutunan din ni Kafka ang kanyang kakayahan sa huling trabaho niya bilang isang tagalinis ng mga patay na kaiju at nagbunga din daw ang kanyang pag-aaral tungkol sa mga kaiju. Ang Hanjo naman ay nakaabot na sa designated combat initiation point. Inuutos nila na mag-withdraw ang JSDF ground at ang Air Forces at ang Defense Force na ang aatake sa mga legs ng Hanjo. Sinimulan na nilang paputukan ang mga binti ng Hanjo hanggat mapatumba nila ito. Si Mina naman ay nakahanda na sa kanyang malaking sandata para paputukan ang Hanjo. Compensation for Coriolis Force, Gravitational Force complete. Binigyan na ng signal si Mina ng headquarters na pwede na siyang magpaputok. Bigla niyang naaalala ang mga pangako nila ni Kafka kung sino daw sa kanila ang maging pinakaastig na officer. Nasabi naman ni Mina na ito na ang kanyang narating ngayon. Nag-ipon na ng malakas na enerhiya ang kanyang sandata at ang kanyang unleashed combat power ay umabot na sa 96%. At doon na itinira ni Mina ang kanyang napakalakas na sandata sa Hanjo at nabutas ang katawan ng Hanjo sa sobrang lakas ng enerhiyang tumama nito. Sabi naman ng Vice Captain kay Kafka na ganyan daw kalakas ang power na kanyang hahabulin bilang isang officer. Umatake ulit si Mina at tinamaan nito ang ulo ng Hanjo at nawasak na ang mga vital signs nito at magko-collapse na ito. Bumagsak na ang Hanjo at hindi na gumagalaw pero patuloy pa ding pinapaputukan ni Mina ang Hanjo. Sobrang namangha naman si Kafka habang napanood niya mismo sa malapitan ang pag-atake ni Mina gamit ang kanyang malakas na armas.
Linapitan naman siya ng Vice Captain at sinabihan siya na gusto na ba daw sumuko ni Kafka sa nasaksihan niyang lakas ni Mina. Gusto ni Kafka na sabayan si Mina sa Defense Force at isa lang daw ang ibig sabihin nun na kailangan niyang tapatan ang lakas ni Mina. Naitanong naman ni Kafka kung kaya din bang sabayan ng Vice Captain ang lakas ni Captain Mina. Ang sagot naman ni Vice Captain Hoshina ay walang pag-asang makakaya niyang matapatan ang power ni Mina. Hindi daw niyang kayang patumbahin ang mga malalaking Hanjo. Ang kaya lang daw niya ay ang mga maliliit at mga mid-sized na mga kalaban. Habang nagsasalita si Vice Captain Hoshina, may isang Hanjo ang biglang nagpakita sa kanyang likuran at walang kahirap-hirap niya itong hiniwa gamit ang kanyang mga mabibilis na mga paggalaw. Napabilib si Kafka sa kanyang nasaksihan, hindi siya makapaniwala na sa sobrang bilis ng galaw ng kanilang Vice Captain, hindi man lang niya ito nakita. Napatay na ni Mina ang Hanjo pero ang mga Yoju na nasa loob ng katawan nito ay buhay pa. Lalong rumarami ang mga Yoju at nagsilabasan na ito sa area. Ang unleashed combat power at ang endurance ng mga bagong recruits at humihina na sa laban. Ang sabi naman ng Vice Captain nila na ito ay napakalaking neutralization para sa kanilang first mission pero kung makakaya nila itong lagpasan, paniguradong mas lalakas pa sila lalo. Nagpatuloy sina Iharo at Ichikawa sa pagpatay ng mga Yojo at habang tumatakbo silang dalawa, may nakita sila na nakasuot ng isang monster sweeper uniform. Nagtataka si Ichikawa kung ano ang ginagawa ng isang cleaner sa area. Sinabi naman ni Iharo na ang cleanup crew ay hindi pa kailangan hanggang mamaya. Bigla siyang nagsalita at ang sabi pa niya na ang reproductive organs daw na kanyang inilagay sa mga kaiju ay nasira na din nila. Nagtataka siya kung papaano daw nila natuklasan ang reproductive organs sa mga Yoju, baka daw may isang member sa Defense Force ang may alam patungkol sa mga kaiju. Lumingon siya at tinanong niya sina Iharo at Ichikawa kung may alam ba daw sila sa mga kaiju. Lumingon ang humanoid kaiju sa kanila at biglang inatake niya si Iharo at tinamaan siya sa dibdib. Nagsalita ang humanoid kaiju at sabi pa niya na hindi niya tinamaan ang puso ni Iharo at sa palagay niya na baka hindi siya magaling umasinta sa pagiging anyong tao niya. Nag-transform ang humanoid kaiju sa kanyang pagiging kaiju mismo. Nakilala ni Ichikawa na ito ang kaiju na nagpakita sa final exam at pinatumba si Shinomiya. Sabi naman ng kalaban na hindi siya pwedeng umuwi nang walang dala. Magdadala daw siya ng buhay sample ng isang member ng Defense Force officer para pag-aralan. Inatake na niya din si Ichikawa at tinamaan siya sa kanyang tagiliran at sinundan pa ito ng pag-atake at tinamaan siya sa may bandang hita. Di inaasahan ni Ichikawa na ganun na lang kadali na ma-penetrate ng kalaban ang kanilang anti-kaiju suit. Napagtanto ng kalaban na nakikita daw ni Ichikawa ang kanyang mga pag-atake. Biglang naaalala naman ni Ichikawa ang sinabi ni Shinomiya tungkol sa kanilang kalaban na nakaharap at binigyan sila ng pahiwatig na tignan nila ang mga daliri nito para maiwasan nila ang kanyang pag-atake. Tumira ulit ang kalaban gamit ang kanyang daliri at matagumpay na naiwasan na ni Ichikawa ang pag-atake nito. Nag-counter si Ichikawa at tinamaan ang braso ng kalaban gamit ang isang freezing bullet. Sinabihan ni Ichikawa si Iharo na tumakas at magtawag ng backup. Naitanong naman ni Iharo kung bakit daw niya papayagan si Ichikawa na poprotektahan siya nito. Inatake muli si Iharo at iniligtas naman siya ni Ichikawa. Nakiusap muli si Ichikawa na tumakas na siya at kahit masakit sa kalooban ni Iharo na iwan si Ichikawa. Umalis na lang siya para sundin ang pakiusap ni Ichikawa. Hindi maitatanggi na natatakot si Ichikawa sa kalaban at kahit pa si Shinomiya ay di umubra laban sa kanya at sigurado din daw na wala siyang pag-asa. Pero pinalakas niya ang kanyang loob at ito daw ang gusto niya na isugal ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan. Sumugod na si Ichikawa habang pinapaputukan niya ito pero sa kasamaang palad, lahat ng pag-atake niya ay naiiwasan lamang ng kalaban. Sabi pa niya na magagawa pa niyang makakuha ng tamang oras para makatakas si Iharo sa area. Habang lumalakad papalayo si Iharo, nasabi niya na si Ichikawa daw ay ibang-iba na ngayon kumpara kahapon. Ano daw ang nangyari sa kanya? Sabi pa ni Iharo, napagtanto ni Iharo na hindi niya nagugustuhan ang pag-iwan sa isang kasamahan para mapahamak sa kanilang kalaban. Si Ichikawa naman ay nanganganib ang buhay at na-corner ng kalaban. Nasabi pa ng kalaban na may kunting kaalaman daw si Ichikawa tungkol sa kanyang abilidad. Inilabas ng kalaban ang kakaibang power niya at sigurado daw na hindi ito maiiwasan ni Ichikawa. Inatake na niya si Ichikawa at sa kabutihang palad,
Bumalik pala si Iharo at nagawa niyang mailigtas si Ichikawa sa kasiguraduhang kamatayan. Naitanong ni Ichikawa kung bakit daw bumalik pa si Iharo. Sabi naman ni Iharo na hindi siya ang ililigtas ni Ichikawa, siya mismo ang magligtas daw kay Ichikawa. Nagtataka naman ang kalaban kung bakit pa bumalik ang kasama daw ni Ichikawa, hindi ba dapat magtawag daw siya ng tulong. Napagdesisyonan na ni Iharo na pagtutulungan nila ang kaiju. Ang gagawin daw ni Iharo ay mag-back up kay Ichikawa para mabigyan siya ng opening para matamaan niya ang kalaban. Sumugod na si Ichikawa at binaril naman ni Iharo ang kalaban para makahanap ng opening si Ichikawa. Ginamit ni Iharo ang conductor round bullet para ma-restrain ang paggalaw ng kalaban. Nalaman kaagad ng kalaban na ang ginamit na pag-atake ni Iharo ay nakakapagpabagal sa kanyang mga kilos kaya uunahin daw niyang patayin si Iharo. Tumira ulit ang kalaban gamit ang kanyang daliri at sa hindi inaasahan, nagawang maiwasan ni Iharo ang pag-atake niya. Nagawang matamaan ni Iharo ang paa ng kalaban para ma-restrain ang pagkilos niya. Nagkaroon na ng opening si Ichikawa at gagamitin niya ang Unleash Maximum Combat Power para sa pag-ataking gagawin niya. Pinaputukan na ni Ichikawa ang kalaban gamit ang kanyang buong lakas at nang tumigil na siya sa pagputok, di nila inaasahan ang kanilang nakita. Ginamit ng kalaban ang mga patay na mga yojo para hindi matamaan ang pag-atake ni Ichikawa. Lumabas ang kalaban sa loob ng mga corpses at tinadtad ang katawan ni Ichikawa gamit ang kanyang mga pag-atake. Napag-alaman na din ng kanilang vice captain na nawala ang contact nina Ichikawa at Furuhashi. Nawala daw ang kanilang communication at ang mga vital signals nila. Nag-aalala na din si Kafka kay Ichikawa. Dumating si Shinomiya at ang ibig sabihin nito ay nagpakita sa area ang humanoid kaiju na kanyang nakaharap sa final exam. Laking pag-aalala ni Kafka kay Ichikawa at Iharo. Bumagsak si Reno at naghihingalo ang kanyang buhay sa natamo niyang mga sugat sa katawan. Pilit pa ding kumikilos si Ichikawa. Kaya pa din daw niyang makakilos, hindi pa daw natapos ang laban. Inatake ni Iharo ang kalaban pero ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay nasangga lamang nito. Tinitira ng kalaban ang mahinang katawan ni Ichikawa at si Iharo naman ay hindi niya matanggap na mamamatay ang kanyang kasama sa mismong harapan pa niya. Sinubukan niyang paputukan ng kalaban pero sa kasamaang palad, hindi pumutok ang kanyang baril. Aatakihin na siya ng kalaban at si Iharo ay nakaluhod na lamang at umiiyak sa kawalan ng pag-asa para mabuhay. Sa kabutihang palad, saktong dumating sa tamang oras si Kafka gamit ang kanyang kaiju form at sinabihan ng kalaban na siya dapat ang mamatay. Sa hindi inaasahan ng kalaban, sinuntok siya ni Kafka at tumilapon ito at nahiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Linapitan niya si Ichikawa at humingi siya ng patawad nito dahil nahuli siya sa laban. Kinarga niya si Ichikawa at naguguluhan si Iharo na may isang humanoid type na naman ang nagpakita. Nakilala na ng kalaban na ang nagpakitang kaiju ay ang tinatawag na kaiju number 8. Itinabi niya si Ichikawa sa gilid at siya na ang bahala sa kalaban. Sabi naman ni Ichikawa, alam daw niyang sobrang lakas ang kaiju form ni Kafka pero may masamang nararamdaman si Ichikawa sa mga pangyayaring ito. Nagtataka naman ang kalaban kung bakit kumakampi ang isang kaiju sa mga tao. Sumugod bigla ang kalaban at tinamaan sa dibdib si Kafka pero masyadong matibay daw si Kafka at gagamitin ng kalaban ang napakadaming armas niya para talunin si Kafka. Umatake na ang kalaban pero si Kafka ay nagalit at inilabas ang kanyang kapangyarihan para masangga ang mga pag-atake nito. Ginamit ang mabilis na pagkilos niya at tinamaan ng mga maraming suntok sa katawan ng kalaban. Ginamit niya ang kanyang wall of corpses para may pagkakataon siya na pagalingin daw ang kanyang mga sugat pero si Kafka ay walang tigil ang kanyang pag-atake. Hindi magawang makapagpagaling sa kanyang sarili ang kalaban dahil sa mga walang humpay na mga pag-atake ni Kafka. Sabi pa ng kalaban, medyo matagal daw ang pag-repair sa mga natamong mga damage ng kanyang katawan, hindi daw ito normal. Naguguluhan ang kalaban at gusto na niyang umatras sa laban pansamantanla. Pero tinamaan na naman siya ng isang napakalakas na suntok sa kanyang sikmura at walang pagkakataon daw na makatakas siya. Sabi pa ni Kafka na ang core ng kalaban ay nasa kanyang katawan, bubutasin daw ito ni Kafka gamit ang kanyang malabambang suntok. Tinamaan ng isang solid na suntok sa katawan ang kalaban at tumilapon sa malayong distansya. Nawasak ang katawan ng kalaban at na-exposed ang kanyang core. Tatapusin na sana ni Kafka ang kalaban pero biglang dumating ang mga defense force at tinutukan siya.
Sa kasamaang palad, nabulgar na ang kinalalagyan ni Kafka at inireport na ito sa karamihan. Habang nabaling ang atensyon ni Kafka sa Defense Force, nagkaroon naman ng pagkakataon na pagalingin ang katawan ng kalaban. Alam na daw niya kung ano ang kapangyarihan ni Kafka at siguradong mapapatay na niya daw ito sa susunod nilang paghaharap. Inatake ng kalaban ang dalawang Defense Force officer at nasangga naman ito ni Kafka. Sabi pa ng kalaban na kumikilos daw si Kafka na parang isang tao kahit pa siya ay isang kaiju. Nakatakas na ang kalaban at si Kafka naman ay tumakas na din sa harapan ng dalawang officer. Ang akala ni Kafka ay nakaligtas na siya sa mga Defense Force, pero nagawa pala siyang masundan ng kanilang Vice Captain na si Hoshina. Sa wakas daw ay natagpuan na din niya ang tinaguriang Kaiju No. 8, sabi pa ni Hoshina. At hindi na pinatagal, umatake na si Hoshina gamit ang kanyang mga sandata pero nagawang makaiwas pa din ni Kafka. Patuloy ang mga pag-atake ni Hoshina kay Kafka at walang magawa si Kafka kundi umiiwas na lamang. First time na makita ni Kafka ang pagiging seryoso ni Hoshina pagdating sa pagpatay ng mga kaiju at ito ay hindi maganda para sa kanyang kalagayan. Nag-request si Hoshina na tanggalin ang kanyang combat power limiter sa katawan para ma-unleash ang kanyang tunay na combat power na umaabot sa 92%. Abangan nyo sa susunod na linggo kung makakaligtas ba si Kafka sa mga kamay ng kanilang Vice Captain Hoshina.